Blessed morning, everyone. Blessed morning, everyone. Let there be light. Let there be light. And there was light. Amen. Welcome to our worship service. A moment and a day nga atong gi set aside para kay Lord, special. And as we prepare our hearts, take away any hindrances, no? Give focus, attention, because I believe nga usa ni siya ka moment nga gusto ni Lord mahaluna ta sa iyang presence so that He can speak to us. No? Magkikistorya si Lord sa ato karon na buntag through pinagi sa iyang mga pulong. Are you now ready? Ang tanan nga ready mo singgit og amen. Praise God. Truly, that is the reason nga nung niata. Mag-learn ta, mag-receive ta. Of course, the praise and worship tells us we give back to God. That's why, basta muhatag ka gani sa Ginoo, the best ang imong ihatag. No, kaya from time to time, musaka ko sa stage, kay mag-challenge sa inyo nga give your best. No? Bahalag na ikay problema nga dala. Ang uban sa inyo, bugat ang gisinati karong nga semana, pero mao ni ang moment nga atong ma-release sa throne ni Lord through praise and worship. Amen. Kaya I pray no nga matako sa ato adunay revelation sa praise and worship. Ato na nang gitun-an sa previous na mga Sundays, no, the power of praise and worship. So dapat magkaroon kag revelation. No? Usahay bugat lisod magdaig sa Ginoo pag daghang problema. But you know what? Mao nay pinaka the best na moment pag na kay problema. No, kanang magdaig ka sa Ginoo. Bugat ang imong kamot kay huy-huy daghang panginhanglan nga wa natagbo. Bugat siya pero imo nang pugson, no? Imo nang piliton, imong isaka na sa taas kay the moment imo nang isaka sa taas kay Lord, you are in the position of receiving. No? How can you receive if your hand is down? Dili ka makadawat. No? Or something like that. That is a gesture. By faith ning tanan igsuon. O kining faith nato naka-anchor sa word. No? Kaya wala tayo gina-declare din blind faith. Ang atong faith naka-anchor sa word. Kaya nag-learn ta every day. Power of declaration mo natong i-learn this morning. No, dili ka lang maghilom, mag-declare ka. No? Kasi before, grabe na ta mo declare, kaya yang negative. Karon balihon nato, grabe gihapon ka mag-declare pero positive na. No, ang imong i-declare word na ni Lord. Kaya ingna imong katapad, bawal ang negative. Amen. No, kaniadto master kay ta sa mga negative. No, dali kay ta mosultig negative, pero the moment nag-journey ta kay Lord, hinay-hinay nga iyang gi-shift ang imong mindset. Basta negative, ayaw i-declare. Ang imong i-declare ang word ni Lord, ang promise ni Lord, mo imong i-declare, no? Kaya bisag walay kwarta, ayaw i-declare nga wa tay kwarta. No? Kay power of declaration na, no? Pag nay problema, ayaw sige declare nga natay problema. Kay naa nay problema, i-declare pag yun mo na dubli na. No? Kaya the moment na kay word ni Lord, you will seek mangita kag word ni Lord para imong i-apat dito sa imong concern, and then the moment mag-reveal ang word ni Lord, lahi na ang magawa sa imong bibig. No? And you know what? Grabe ang manifestation gyud sa goodness ni Lord sa ato mga kinabuhi. By the way, before ko magpadayon, I'd like to thank the Lord for all your prayers. A very successful trip I have in Luzon. Pakpakan na to si Lord. Hallelujah. No? Kaya balik na ko sa Bisaya, urot na kong Tagalog dito. Grabe. Usa ko kasimana dito, urot lagi. No, kay bisan ang mga Bisaya dito magtagalog man. So mapugos gyud Tagalog, so naubos gyud. Mag-ipon na punta, no, og Tagalog kay rakrak na punta pagabot sa panahon. So grabe adunay 78 in all pastors nga atong na ministeryohan dito. Hallelujah. No, grabe nga opportunity with the 4 districts. Di na ako ma-imagine na katong mga lugar, wala na ako nadtuan before. Doon nakaadto na ako sa Luzon. Pero kadto nga mga area, wala to na ako nadtuan. No? Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ifugao. No? Kadto nga mga area. Grabe dito, no? Mga bukid kayo. And praise God kay
the moment adunay call for vision casting, mga pastors na naog sila, nag-gather sila sa usa ka lugar para maminaw sa mga declaration o maminaw sa direction ni Lord. And wala na patumpik-tumpik. Pag-abot na ko dre, grabe, nag-form na sila GC, no group chat para once a week doon na may virtual nga discipleship, no? Kay mga excited kay mga pastors. Dili tanan katong 78 nag-response o nag-respond, pero dito ta sa mga interesado, mga like-minded. So grabe ang expansion ni Lord sa ato. Ingnay mong katapad, that is your portion. No, mag-expand ka, no? Kung sa ginahimo sa imong pastor, pwede nimo nga tupngan o labwan pa, no? Greater pa imong buhaton the moment mag-align ka kay Lord. Ug mao na siya ang mga nindot kay nga ginabuhat sa Ginoo. So kitang tanan kabahin ni ana, we are bringing nag-bring nako ang inyong mga testimony dito, no? Ang gihimo ni Lord sa ato. Makita nila sa mga pictures o mga declaration nato, and to God be the glory, na-amaze sila sa gibuhat sa Ginoo. So ingon nako, Lord, gamay pa kayo ang imong gihimo sa amo, pero daghan na ang napanalanginan. How much more kung napaggrabe nga manifestation through sa mga committed nga mga disciples. Are you a committed disciple? Amen, no? So mo natong gina-develop. Kay kung walay mga committed nga disciple, walay significant kaayo nga mahitabo sa buluhaton sa atong Ginoo. So much nga mga experiences, no, meeting with people, mga encouragement, even ang bishop himself, no, Bishop Joseph Reyes, in my 2 days nga remaining dito, ni-apas siya dito, no, niadto siya para magtan-aw sa gihimo sa Ginoo. And then grabe, doon ay mga commendations nga siya ipadayon ni, no, kay mao ni ang need o sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines, Kamakop, no, the need of making disciples. Kaya ingon ako, Bishop, medyo relax, hinay-hinay lang ko kay mahina pang kalaban, no? Kaya gikinahanglan mag-develop og daghang mga pastors na like-minded para ma-spread out ang trabaho, no? Kay i-admit nato we are limited, though our God is unlimited, but in a sense we are also limited. Pero salamat sa Ginoo, in His time nag-expand siya para sa tuwa. Hallelujah. Kinsa sa inyo na bless last Sunday nga mensahe sa atong mami? Grabe, kagahapon, akong gipaminawan, na-bless kay ko. No, grabe, kung may altar call dito, move forward unta ko gabi, samtang paminaw ko ba? Grabe nga deliverance. No, kinsay nag-receive sa deliverance? No? Inyo ba nang gi-practice karong a week? No, kato nga mga gikinahanglan, nga mga i-deliver, tanggalon, walaon sa ato, kay will ni Lord nga matotal delivered ta sa mga simple nga butang, pero di ay ito, mautoy hinungdan nganong dili ka makalupad ato mga simple nga mga butang, no? Mga sala nga binatog normal lang, common lang, pero mauday ito siya ang babag nganong di ka makasulod sa promised land. But praise God, GCM is now entering the promised land. Kinsay mo koyog? No? Ingnay mo katapad, ubanta sa promised land. Mao nay design ni Lord sa imo. Dili ka sa Egypt, dili ka sa wilderness. Padulong ta sa promised land. Remember, it's a promised land. Lahi ang promised heaven, lahi ang promised land. Meaning to say, atong kubkubon unsay ginaingon ni Lord in the beginning. That's why, kuani seryoso ni, intentional ni atong gibuhat sa matag usa, atong gipalaluman ang journey sa discipleship, one-on-one, PID, ILD. Kay gusto nato nga dili ka ma-disqualify. No? Kay usa sa pinaka makasasakit nga kahimtang nga mahitabo sa usa ka tao nga abi niya mao na to pero di magiday mao, wa man day na mao. No, abi niya malangit siya, in the end di ay disqualified man di ay. Mo nay pinakasakit nga sinatian unya, no, like the 10 virgins, no, abi sa 5 makaapas sila pero shut na ang door, wala na sila nakasulod, no. And then in Matthew chapter 7 verse 21, ingon dito nga dili tanan nagtawag nako Lord, Lord, maka-enter sa kingdom of heaven, but only those who obey, follow the will of my Father. Grabe na. So doon na di ay disqualification one day. Kaya dapat ato ni siyang bantayan. Kaya ayaw mo ka tingala nga seryoso gyud ang atong journey. No? Dutan ginato ni. Kay nowadays grabe magsala-sala kita ani kinsa gyud ang ready na
o kinsa pa tong dili pa ready, pero katong dili pa ready, ato silang tabangan para mahimo silang ready. So ang pangutana karon na buntag, inay mong katapad, are you ready? Unsa iyang tubag? Yes, I am ready. And I keep on preparing so that I will be ready. No? Kay dili siya ordinaryo, supernatural. Inay mong katapad, supernatural. Shout it, supernatural. Kanang as if you are really believing that your life is supernatural. Shout again, supernatural. That's our portion. No? Pwede ka may misinterpret sa uban. Pwede ang uban di makasabot nimo sa gawas. Naunsa naman mo diha, grabe naman inyong mga deklarasyon. Pero that is from the word. No, kay dugayng panahon gitaptapan atong bibig, gipahilom tas demonyo. No, giingnan tas demonyo, saba ayo isulti na. Kay basig dili mahitabo, dili na tinud, maulawan ka. Mao na ang mga deception sa enemy sa ato in the past. That's why daghan mga Christians nga dili makaangat because na babagan sila. But today, by the grace of God, by virtue sa gihimo ni Lord sa cross, no holds bar na ta. No, wala nay limit ang imong paglambo. Dili mo excited ha. Wala nay limit ang imong paglambo. That's your portion. Believe that in your heart, no? Mao ni anong unang step, believe. Unang step na bahalag wala pay manifestation. But ang manifestation mo hitabo the moment you start to believe. And then as you believe, position yourself. Ayaw tong wala ka sa posisyon. Kay bisag unsa pa imong faith, kung wala ka sa posisyon, dili siya mahitabo sa imuha. That's why very important nga every now and then nagiging seryoso ka, no, intentional ka sa imong paglakaw diha sa atong Ginoo. Can I have my water, please? Thank you. So with that, no, atong i-declare sa atong kinabuhi nga si Lord, doon na siya'y giandam nato, idea, principle, na gusto ni Lord nga imong iposes. Today's message is entitled, Generational Blessing in God's Idea Upon Your Life. Pagpaka si Lord kung imo na. Nagpasabot ang blessing, generational. Amen. To your next generation. Dili lang sa imo. That's why ang imong ipundar na kinabuhi, dili lang para sa imong kaugalingon. That is all about generation to come. Yes, we always declare, as the Bible said, that we are in the last days. But according to the calendar of God, lahi ang iyang kalendar sa ato. Kung ingon si Lord nga, one day na lang kumubalik, ang Bible nagsulti, 1,000 years pa yan. No? 1,000 years, ang one day kay Lord. So therefore, God is preparing us sa iyang pagbalik. Kabalo mo, mauni siya. Restoration is the message of redemption. As we are being redeemed, God wants us to be restored in the original plan. Therefore, ang tanang blessing nga intended ni Lord in the beginning, sa last days, ma-restore na siya sa tanan niyang mga anak. Are you listening? No? Kaya dili ta mo sugot o dili angayan nga anak ka sa Dios karon that you are not in the position of receiving the restoration. Dili bagay. Alright? Dapat magkaroon ng revelation sa ato. Tapos na ang mga teaching, tapos na ang mga principle before nga atong nahibawan, nga kung Kristohanon ka, lisod, kung maborn again ka, persecuted ka, kung mga lagad ka sa Ginoo, ayaw kay pagpangandoy dinaghan, kay dili na mao imong portion, sa langit ka na lang liligaya. Dili na mao ang message of God. That's why He came to restore us, to redeem us. Amen. I have a verse here nga akong na-discover all the more nga nag-rema sa akong kinabuhi. Number 1, ingon sa ni, knowing and believing the truth and begin to declare, this is all about the power of declaration. First, imong hibaluon. Unsa may word, unsa may message, unsa may giingon ni Lord, imo nang i-receive first. Meaning, gather information about what God is telling you. And then after that, you have to believe. See the word believe. So dili lang ka nag-receive, but you have to believe.
And after that, as you believe the truth, begin to declare. No, dili siya lisod. Usay man God, maghulat ta nga, kanang naanag yun, usa pa ko mauingon. Pero kanang wala pa, ayaw sa kumusulti, kaya basa ko maulawan. Deception na sa enemy. But kung anong mahitabo sa imuha, because you begin to declare. Declaration. No? Kaya dapat later, grabe ang mga verses din nga akong na-discover again, nga gibasa na po na nimo before, but the moment mag-meditate ka, grabe ang revelation sa Ginoo. So we need to declare because there is power in declaration. Amen. Nakaibalaw ta ni ana sa ato usahay, mura na siya ulog-ulog, di ba? Atong ingnon atong anak, buutan nga anak, kabalog ka nga nagpabadlong. Pero murag ulog-ulog siya. Pero you know what? That is power of declaration. Kaya nga naman, kay balo na ka nga nagpabadlong, imo pagingingon nga, buguyan ni mo, oy. Moingon ng bata, confirm. Bugoy, giday ko. No? Pero bisan nagpabadlong siya, wala siya nagtuman sa imuha, kung sugoon ni mo, nagpabadlong siya. Pero pagbalik niya, mag-declare ka sa iya, anak, buutan ka na ko nga anak. Maglibog na iyang espiritu. Pero naa kay word nga gisulti sa iya, o niya, ikaw nga nagsulti, authority ka, kay ginhikanan ka, grabe nag-minister sa iyang heart. Paglakaw niya, kato ang iyang madunggan, buutan ko, mapuslanon ko. Grabe, magsigitog bagting sa iyang dalunggan o sa iyang pagtalinghog. So therefore, iyang i-position ng kaugalingon pagbalik nga, maghimo siya maayo. Pero before, naanad ta nga, grabe, pati karon ay mga bata, ay na yung mga ginikanan nga kabata-bata pa ilan nga kining akong anak kay bugoy kay ni badlungon kay ning kong anak unya nakadungog ang bata seed to nga imong gitanom sa iya ha nga maabot ang panahon mao to iyang madumduman kay bisan pag gusto pa niya nga magbinuotan katong pulong nga negative mao to magtanom sa iya ha mao to ang magmanifest. That's why this is all about learning the power of declaration. So that you can declare the good words, first you have to know it from the word, and then believe it the truth, and then you have to begin to declare. Amen. So, kinsa na ready mag-declare this morning? Ang atong i-declare this morning is this: poverty has no portion anymore in my life. Kinsa ready mag-declare? Oh? Sige, atong i-declare. Ready, want to go? Poverty has no portion in my life anymore. Grabe, personalized na. Meaning sa Bisaya, ang kapobrehon, wa na'y luna sa akong kinabuhi. Amen. Kaya dahil ang mga tao, until karon magsige declare, saan man, pobre man mi. Yung kamot ko, wagi hapon. Mao gini among pamilya. Bisag unsa na mo, mao na gina akong Pinoy-anan. Milagro na lang gina nga makabalhin ko ng lugar. Grabe. Nagpropesiya ka sa imong kaugalingon, ikaw ra pod mismo naglugmok sa imong kaugalingon. But today, begin to declare according to the plan of God. Amen. Declare it again. Ready, want to go? Poverty has no portion in my life anymore. Shout amen. You know what? There is power when you say that word. Why ato nang gisulti? There is a verse. There is a word. There is a declaration of the word of God nga atong mapossess so that mausab ang atong mga declaration. Galatians chapter 3 verse 14. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham, our father of faith. If you believe in God, you are Abraham's ear, seed. Apil ka. Nga naman, mauna ang iyang gusto nga ipasa sa ato. Ingon siya dinhi, he redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. We are the Gentiles. Meaning sa Gentiles, no lineage of God. We are not chosen people. Israel lang gi-chosen. Pero Jesus Christ came for God so loved the world. Tanan, iyang gi-redeem. Are you there? Are you there? Are you listening? Receive your portion today. And the Bible said, Christ Jesus, so that, say the word so that, by faith, we might receive the promise of the Spirit. Nga nung una man ang Spirit. Ang una nga gi-redeem sa tua, dili body, dili soul, but spirit.
So mo na yung una nga nag-connect kay Lord. Kaya kining atong body, dili niya makakonect kay Lord. Makasasala ni, flesh ni. So ang una nga gi-redeem, nga gi-promise si Ginoo sa ato is the promise of the Spirit. Redemption of our spirit. Ma-awaken ang imong spirit. Kaya dunay battle, dunay pakiglaban. Ang imong espiritu, kay born again na ka, gusto na mo simba kay Lord. Ang imong lawas, ingon, kapoy ka, pahuway sa, nag-overtime ka kagabi, daghang kag trabaho. So on and so forth, mao na ang imong lawas. Pero ang imong spirit, wala na ilaing gipangandoy. Mag-worship na kay Lord. Mag-commit na kay Lord. Mag-communion na sa iyang Ginoo. That's the spirit. Kaya kung dili lig-on ang imong spirit, panunay kapildi sa imong lawas. Kanunay kakapoy, kanunay kay waygana. Tanan na lang nga reklamo sa kalibutan na ani mo para lang ma-justify nga di maka-worship ang imong spirit. Pero by virtue of that blessing, God said, He redeemed us so that we might receive the promise of the Spirit. And look at the next verse. Because akong gi-connect kini diha sa 2 Corinthians 8:9. Atong dunganan pagbasa, ready, want to read. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you might through His poverty might become. Klaro ang verse. Ang word ni Lord dunay klaro nga system, process para nga ikaw ma-restore back sa original nga design sa Ginoo. Baliko na to. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Grace ni Lord. Grabe ang grace ni Lord sa ato. Silutanan na ta, patsunon na ta, we're patay na ta sa sala, but the grace of God restore us. For we know that though He was rich, wala siya nagkinahanglan actually unta sa ato. Wala siya nagkinahanglan sa atong kwarta. Wala siya nagkinahanglan sa atong kaptangan. Wala. Though He was rich, yet for your sake He became poor. Why? Nakig-identify siya sa atong fallen world, fallen body, fallen life. Ang purpose niya, say the word, so that. Everybody read, so that you through His poverty might become rich. Daghan mga Christian, ginalikayan nila ni. Even daghan pastor, di sila ganahan ani. Mag-preach, mag-share. Pero the moment the revelation of God is so clear, ato ning i-declare. Nakasabot ko, kay nganong naagyan ako kaniadto. Nganong dili ko mag-declare ani nga mga verse kanito, kay dili nako ma-feel nga tinuod sa akong kinabuhi. Di ba lisod i-declare pag dili tinuod sa imuha? Pero lahi day si Lord. Dapat i-declare nimo bisag wala pa nahitabo as long as gisulti sa Ginoo. That's why as I understand my calling to lead you in this journey, kining nga mga verses atong gi-declare so that mahitabo siya sa imong kinabuhi. Very clear. So that through His poverty, you might become rich. So, kailangan pa bang explain ang word na rich? Kung sa man sa Bisaya. Mahimo kang, tingnan mong katapat, dato ka. Sa karon mo rin dato nga wapay kwarta. Pero mo abutay na. Nga naman, gipamulong mo na. Kaya when somebody declares sa imo, nga mo yung sila, ni ana ang milyonaryo, ayaw gyud na i-resist. Huy, ni ana kong amiga nga dato, ayaw gyud na i-resist. Kay powerful word na. Pero kung mangutang siya sa imo, lahi na po ng istorya. Okay? Pero pag declare niya sa imo nga, ni ana kong amiga nga dato, ingon nimo, I receive. Ako na kanang imong giingnan. See? Why? Because in the Spirit, you understand na mauna ang imong destiny. Kay nahibalo ka, nga imong ang sa imong pagkadato, nakakonect siya sa grace ni Lord. Dili ka mo asinso, mulambo, tungod kay naningkamot ka, naninguha ka, appeal na sa diha, pero it's all about the grace of God. Kaya ang imong pagpasigarbo sa imong paglambo, sa pangalan ni Jesus.
og mahibaw-an nila nga tinuod ka nga nagdayeg sa Ginoo kay nadato ka kay wala ka nagbulag sa iyang presensya. Naa ka sa simbahan taga Domingo. Kay kung nadato ka nga wala na ka sa presensya sa Ginoo, ang tawag ina arrogante ka na. Is that clear? Dapat masabtan nato na siya nga mga principles. That is why in my journey nakita na ako, nangutan ako, Lord, daghang Christian, Lord. Daghan lagi, Lord. Grabe. Bugbog sa pagpangalagad nimo pero wala lagi ni kasinso, Lord. And one day, i-comfort ko sa Ginoo. Ingon siya sa kwa. In my spirit, samtang ga-dialogue ko siya, ingon siya nga, ako na silang giprotektahan, anak. Kay kaniadto ako na nang gisaligan sila sa lapi, nawa sila sa pasing. So ako silang giprotektahan, nga di sa nako ibuhos ang pagkadato nila hangtod dili sila ready, kay basig mawa sila sa akong presensya kung dagan sila kwarta. Conversation ako na kay Lord in my spirit. Kasi ako nang utana kay Lord eh. Kaya nga naman, ako po nang kasinatian before. No? Mo nang atong mga declaration based on experience, an experience of others, and then mubalik ta sa word sa atong Ginoo. Are you there? Are you listening now? So, tanaw na to ning Proverbs kasi mga believers na ta dinhi, unsa ang design ni Lord sa imo? Proverbs 4:18. The path of the righteous is like the morning sun. It's like the morning sun. Ang dalan sa matarong, kitang tanan gipakamatarong na sa Dios. Ang imong pagkamatarong dili na bunga sa imong paningkamot nga maging matarong ka. This is what we call the righteousness of God. Amen. Blessing na, grace ni Lord na sa imo, nga sa iyang tanaw nimo righteous ka na. Do daghan ka pagkulang, daghan pagsayop, but in the sight of God, righteous ka by virtue sa iyang gihimo sa imong kinabuhi. So, mao na ni ang imong path, dalan. Unsa man, the path of the righteous is like a morning sun. Nagsugod sa pagsibol sa adlaw. Mao na ang imong kinabuhi. And then, ingon siya, shining ever brighter till the light of day, till the full light of day. Nagpasabot, samtang nagkadugay, nagkahayag. Gamay rin nag-amin, tulura ka po. Oh. Kay maunay design ni Lord sa imo. Kaya walay Christian, walay born again, nga nakasabot sa iyong relasyon sa Ginoo nga magulanon. Grabe, born again na Christian na magulanon, mahinoon, katong unbeliever pa, bibong kinabuhi. Karon puro namang, sige na nagduko. Saan born again man ko, kalisod ng kinabuhi, na nabagulbol naman hinoon. Wa kay revelation na aning a verse. Therefore, I declare today, magkaroon ng revelation sa imo. Excited ka sa imong life, nga sa matag adlaw, nagalambo ka because si Lord nagahatag sa iyang light, wisdom sa imuha. Kung wala kay wisdom, mag-acquire kag wisdom, mangutana ka, mag-connect ka, so that ma-receive nimo ang direction sa imong kinabuhi. Kung dalaga ka, ulitaw ka, gaplano ka magminyo, mag-connect ka sa imong leader. Unsa ang pagpangandam sa akong kaminyoon? Ayaw pagbuot-buot. Nagkalit na lang ka nga, magminyo na ko. Nga, kinsa man, dili pwede na. Di mo bagay. Nga naman, pastor, lalaki ka, lalaki po na. Dili pwede. Walay wisdom. Grabe na in love. Walay wisdom. Pero kung naay will ni Lord nga imong gikubkog, gipangayo nimo, magiyahan ang imong kinabuhi. Amen. Deuteronomy 8:18. Dirita po ta sa next nga declaration sa word ni Lord. Remember this. Ready? Go. But remember, say amen if you receive the verse. Kaya ka nang atong pa-picture karon nga ana. Unsa man na? Remember, ang imong kinabuhi, si Lord ang tag-iya. Remember, pag nanakay panalangin, si Lord ang source ana. Remember, pag madato ka na, si Lord ang naghatag nimo og wisdom para madato ka. Remember, tanan nga mga nindot na butang, remember the Lord your God. Kay dagang panahon, wa nakaka-remember. Ang imong giving, wa nakaka-remember.
Kaya si Lord ingon, remember. Kaya nga naman gusto ni Lord ingon siya, and so confirm His covenant. The moment you respond to what the Lord gusto niya para nimo, gi-confirm ni Lord nga na siya covenant nimo. But remember, ingon siya, it is He who gives you the ability. Siya ang nagahatag og abilidad nimo para makaproduce ka og wealth. Ang gigamit nga word ni wealth, meaning kabtangan, paglambo nimo, dili lang gitagaan ka tama-tama ra, dili na wealth. O di ba kulang, dili na wealth. Si Lord gusto niya mahimo kang wealthy. Sa Bisaya sa wealthy. Adunahan. Mahimo kang adunahan. Kinsa ganahan mahimong adunahan? Gusto tatanan ana. Irang uban dili maka-declare kay iyang gitanaw iyang kaugalingon nga paano ko mahimong adunahan? Na ako yuta katura mang yuta sa flower pot namo to sa among balay. Kay naghuna-una ka sa imong kaugalingong capacity. But the moment you connect to God, ingon siya, it is I, ako. Kaya ang imong pagkaadunahan, nakakonect kanunay kay Lord para ma-remember nimo si Lord man di ay ni. Kaya bisan po sometime mawa nang imong katigayunan, di gihapon ka matarog si Lord man di gihapon. Wala man day dito sa akong kabtangan, wala man day sa akong pagkaadunahan, na man day sa source si Lord. Muna ginatesta ni Lord, ingon siya, test me on this. Para dili mabaling ang imong attention sa imong pagkadunahan, mabaling ang imong attention sa source sa imong kinabuhi. Mao man na siyang tests. Pag di na gani ka makahatag sa imong offering, sa imong tithes, na fail ka sa tests. Sama ra sa imong gingon, dili na si Lord ang akong source. Ako na ning paningkamot, wa ni labot ang Ginoo ani. Wa man na nimo gisulti, pero sa imong action mao na na. Kaya ayaw gyud na buhata. No, ingna imong katapad, remember kanunay natong hinumduman na. It is the Lord, siya ang atong source, ag wala nay lain pa. So therefore I declare that prosperity is who you are. Ikaw ang prosperity. Can you imagine that? Dili man na yung prosperity ang kwarta. Ako man di ay. Ako pa lang prosperity na ni. Kaya position yourself. Dili ka ordinaryo. Sige na ako nag-istorya sa inyo ha. Pag uli ninyong balay, isipon nimo, dili ko ordinaryo. I am supernatural. Pag abot nimo sa balay, nakay ma-share sa ilang nga idea, ma-share sa ilang mga principle. Dili kay ikaw ang makabig balik dito sa dati nga ginahimo. Kasi ikaw mismo, gi-possession ka ni Lord by virtue of God's covenant. The moment nakipagrelasyon ka sa atong Ginoo Amahan, through Jesus Christ, nag-enter na ka sa relationship of covenant. And God is faithful to His covenant. God is faithful to His promise. God is faithful to His word. So therefore, ang tanan nga yung gisulti sa kuha, kay nakig-covenant po ko niya, nag-respond, then, para na sa ako. Kinanglan ma-break atong mindset ani mga disciples, mga anak. Kay walay plano ang atong amahan sa langit, nga nay anak niya nga magkalisod. Say amen. Dili plano sa atong amahan nga tag-iya sa tibok kalibutan, langit ug yuta, tinubdan sa tanan. Dili niya plano nga na siya anak magpabilin sa kalisod. Pero kung naakay plano, imo ng plano. Dili si Lord ang nag-make anak, imo ng desisyon. Kaya adunay series of tests nga ginaalaw ni Lord para ma-confirm ang imong relasyon sa iya. Amen. Are we learning? Amen. So covenant people like the Israel, ato ni siyang example lang, no? Ang Israel, based on study, mga Israelites ba, mga Hudiyo, based on study sa tibok kalibutan, bisag asa na sila muadto, grabe, top na sila.
Walay Hudiyo nga nagkalat sa tibuok kalibutan nga pobre. Wala. Nga naman, covenant people na sila. Kaya nga naman, representative sila sa Ginoo. Bisan pa kana nga Hudiyo, wala pa na nagbilib kay Jesus. Ang ilang gibiliban lang ang Amahan, the Father, God of Israel. Bisan pa, but because of God's word declared that you are my chosen nation, bisag asa sila mo adto, ga-rise up sila. Dili kay nato na ma-feel sa Pilipinas kay wala kay tay makita ng mga Hudiyo. Pero sa tinuod lang ang mga multi-millionaire, billionaire nga mga company sa Pilipinas, Hudiyo ang nasa top ana. Sa tibok kalibutan, sa tibok Amerika, mga Hudiyo ang top usap. Nga naman, these are but covenant people. Mao nay gusto nato i-receive nga spirit. Amen. Diya sa imong dapit, ikaw ang top mo stop diha. Kaya dapat mo manifest ka na karon, magsugod na. Ginaayos na nimo imong kinabuhi, ginaposisyon na nimo, ginaayos na nimo imong balay. Ingnon na imong asawa nga mahal, magminahalay gyud taani. Ato na tong iwasan tong mga lalis-lalis na to, diya sulod sa balay nga mga silingan makadungog. Hilo man ang kalibutan. Nga naman, you are positioning yourself by virtue of your knowledge. Amen. Kay diha man na magsugod sa balay, do you think mabless ang imong silingan na kamo mismo nag-away diha, naglinabayay og plato, kunya pagka Domingo ingnon sila, Brad, manimba ta, Brad. Unsa kay tubag niya sa imo? Pag sure diha oy. Gahapon nag-away mo sa imong asawa, hapit mo nagbuwag, kunya karon kuyugo na hinon ko nimo simba. Kaayos na niya akong pamilya, nagminahalay mi ni Mrs., damayon pa mi nimo, nabali na gyud. The moment mo manifest na kadiha, by virtue, again, by virtue of your knowledge of God, of your relationship with God, mahimo kang blessing diya sa imong lugar. Kaya wala na tong mga unnecessary nga mga chismis. No? Later, makita nato na diri sa atong next nga mga verses nga atong pagkatanawon. Are we learning this morning? So example ni nga ang Israel, grabe, topmost top sila. Proverbs chapter 13, verse 22. A good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Hallelujah. Kining number one nga next letter A nga declaration niya siya, a good person. Tingnan imong katapad, you're a good person. You are a good person. I-declare sa iya. No? Para kining a verse, iyan ning maposes. A good person leaves an inheritance for their children's children. Good person na, inheritance. No? Kaya kung ang ginhirit nimo sa imong ginikanan, negative, utang, putol na sa imo. Ayaw na naipasa sa imong mga anak o sa imong mga apo. Amen. Kaya nga naman, you are a good person now. Nahimo ka ng good by virtue of your relationship with God. So nag-prepare ka karon para sa imong anak o sa imong mga apo o sa next generation. You are preparing. Kaya makaingon gid sa atong journey diri. Journey na to sa discipleship. One day, ingon ko sa akong mga anak ko, pagkabulahan, magini akong mga anak ko eh. Hallelujah. Ingon po ang mga primary leaders. Sabi ning atong mga anak ba? Wa na gid sila kaagi sa atong nagian kani adto. No? Mag-iskot kag kalisod, di na gid sila kasabot. Kaya ako mga anak kanito gagmay pa sila, di gid na sila mutuo nga wa kwarta. Di gid na sila mutuo. Kung adto sila siyang mami, may siyang mami nga, wa koy money kay daddy di ay. Pagabot sa ako, adin ako kaik, na ako'y kwarta. Kaya nga naman, grabe ilang faith. Praise God, hallelujah. And then magbilintag inheritance sa ilaha, good inheritance, una faith in God, relationship with God, and even wealth. Kinsay nang andam ginikanan, binlan nimo wealth ang imong mga anak. Hallelujah. No? Kaya kung 5 imong anak, dapat nangandam kag 5 kabalay karon. Si RJ ang bulahan ani kay 12 niyang plano. So 12 kabalay. No duha man ang among anak, amo na silang gipangandaman tagsa sila balay by faith. Para pag sa panahon, bulahan ang ilang mahimong mga bana.
kay giandam na namo sila. The same sa atong journey, ang atong kalisod na putol na ni undang na sa ato kay prepare na ta ni Lord sa next nga level of our walk with Him. Shout amen if you believe. Don't worry, ingon siya sa next line, but the sinner's wealth is stored up for you. Righteous man ka, kanang kwarta sa mga makasasala nga di gyud mag-serve kay Lord, dikit-dikiti na na. Kung di gina madala, giwitnisan na nimo, gisira nimo one verse, di gyud mo dala. Ayaw palayo, amiguha lang gihapon. Matingala siya sa imo, bisag wala nimo nadala sa pagpangalagad sa Ginoo, bisag nagbinugoy na siya pero dato kay pero dikit ka gihapon sa iya, one day pakiistorya na siya sa Ginoo. Ibalhin ang imong tanang kwarta sa imong higala nga Kristohanon. Amen. Karon kita na kog mga dato nga kung dikit-dikitan nga di maglagad sa Ginoo. Naman tay verse. Para asa man day ng kabtangan nila. Asa man day ng kadato. Remember ang kwarta gikinahanglan nato para sa atong kalibutanon nga pagministeryo di sa kalibutan, dili kalibutanon, sa kalibutan nga pagministeryo. Kay di pwede nga wa tay kwarta. God is preparing us for that. That's why I want you to really be prepared for that. So that kitang tanan makasinati ini. So we need to break the backbone of poverty in our lineage. I-break na mo na intentionally. Declaration. They leave wealth to the next generation by breaking the backbone of poverty in our lineage. No, did I share to you our story? One day, ni uli migjensan, gingnan akong papa, tatay, ikaw mismo kay buhi pa ka, putla na ang kapobrehon sa atong pamilya. You have to declare it, you have to mention it. Kaya nga naman, in the past years sa among pag-exist, nga mga anak nga pito mi kabuk, muragwa mi kasulay, nga hayahay ang among kinabuhi. But now we understand the Word of God. It is about the kanang bandage nga dapat, o strongholds nga dapat putlon. Then my father declared with my mother, with us mga anak, nga iya nang giputol ang backbone of poverty sa among pamilya. Power of declaration by faith in the Word of God. Hallelujah. Proverbs chapter 8 verse 18. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Can we read that? Read it together, aloud, by faith. Ready, go. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Asagi ka na, ingon si Lord, with me, nana sa ako. Therefore, ang tanan nga nag-connect na ako, the same ang mahitabo. Have the revelation of the Word. Kay grabe karon ang mga teaching, the same mga pastor, nag-teach sila. Nganong magpakadato man ka? Nganong mag-prosperity man ka? Nganong alagad man ka sa Ginoo? Kadungog na ko, in Jesus' name. Wa kasabot ni nga pastor. Ingon ni Lord, with me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. So therefore, I am connected to God. Recipient ko, anak. Kay gamito na ako para sa expansion sa kingdom ni Lord. Amen. And by showing to the people, I am representing God correctly. Tama ang akong pag-represent sa Ginoo. Dili ka pwede mag-preach dito para mag-ingon nga, mga kaigsunan, kaluyi ko ninyo. Kung saan man, pastor man ko, wag ko kwarta ron, pigado gid ang kinabuhi. I am not representing my God. Amen. I'm standing and declare, I am God's special possession. I am here to tell you about the unfailing love and grace ni Lord. I'm standing here because God is a God of blessing. Pagka na ang imong declare sa mga tao, daghan gustong maminaw. Nga naman, nagmanifest. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So enduring wealth is your portion. Kaya ayaw kahadlok nga, madato ka karon, ayaw kahadlok nga, sorry po kaya, mahitabo ugma. Na,
Kwartahan na rin ba kuron? Enduring wealth igsoon. Nagpadayon. Diba, na-remember na to ang life ni Isaac, no? Sa Genesis 22. Isaac sowed that land, that year, and he reaped. Pila iyang girip, pila iyang giani. Sabi, 100-fold. And the man became prosperous until he became very prosperous. Grabe na nga word. Servant na ni Lord. Dili to unbeliever, believer to. And then, the same chapter naging on, and the Philistines. Kinsa man ng Philistines, unbeliever, envied him. Grabe na, sina niya. So kung ato nang i-meditate, igsoon, mauna ang atong portion in the Lord. So understanding the root of money, and money is spiritual based on covenant. No? Sa kalibutan, money mangyud ni siya, kwarta mangyud ni. Kaya di manggid ka pwede mo atong tindahan nga faith ang imong dala para ka magpalit o mantika. Di manggid pwede, kwarta mangyud siya. Diba? Di man ka pwede mo sakay o eroplano. Kapag saka nimo faith ang imong ticket, nakasulat ito, my ticket is faith. Di man na pwede. Money mangyud siya when it comes sa kalibutan. So therefore, we need to understand that the root of money is spiritual. That is why kung dili ka connected sa God Almighty and di na kay money, delikado ka. O na karon, money, malita, o manilita. Kaguliyang na sila. Bisag ibala sa kanyon, di gin mo angkon nga nakadawat. Grabe. Tanan nagsulti na nga nakadawat ka. Murag uwak. Nga naman, wala siya na connect sa spiritual root. Kaya the love of money is the root of all evil na. Kaya na nimo i-deny tanan, kalimtan ang tanan, ma-preserve lang ang akong malita. Grabe na. Harap-harapan na siya nagahitabo. We are not judging them. But we are seeing this in the lens of the reality nga naghitabo karon. Kaya dapat kita karon nga nag-journey kay Lord, dapat ang imong money nakakonect siya sa spiritual. Paano? Covenant person ka dapat. Pag nakay kwarta, remember the Lord. So, para connected siya sa covenant nimo. Give your tithes, give your offering, first fruit offering, honor the Lord with your wealth. Dapat nakakonect siya dito before ka magplan unsa kong buhaton ani akong money so that the rest is holy. Are you there? Kinahanglan nako ni siya i-teach sa ato mga igsoon. Kaya kung ato ning likalikayan nga topic, daghan mga Kristiyano na blinded sila ani. Kaya dapat ang atong money dunay spiritual root. Nakakunik siya. Lord, ikaw ang tag-iya ni Lord. Lord, ikaw ang source ani Ginoo. So paano nimo karon ma-confirm nga si Lord ang tag-iya? Siya ang source. Be a covenant person. Give your tithes faithfully. Because tithes is covenant connector. Amen. Kaya every Sunday, nag-challenge sa tithes is, RJ, mo saka mo challenge. Ayaw ka over-familiar ang nga challenge. Basi ka ng imong gihatag, dili na tithes. Of course, wala na mo na isa-isa kini-tithes pag yun niya. Wala na. Because we want you to become responsible. Pero kay balo mo, pag faithful ka, ang ebidensya musulti na. One day mo rise up ka. One day grabe ang paglambo nimo. Ako mo kay ngundayon, grabe faithful ni sa iyang giving. Grabe ni sa iyang covenant kay Lord. Mo rise up na agigsuon, makita na. Pero gani one day na backslide ka, kay gisgutan kwarta, wala na covenant ka ng dawhana. Daghan kog mahibaw-an nga mga Christian nga faithful sa nang alagad, pag isgutan ng kwarta, mabackslide. Ganahan sa tanang topic, ay lang kwarta. Hindi man dahil covenant person. Yeah, dito na lang siya mabalhin sa mga pastor nga katudlo nga, wala na may tithes karon. Old Testament man ang tithes. Dito, kiniganahan ko ani. Diri ko maminaw. So we need to have a revelation. Pamilya, we love you.
And we need to teach this to you according to the revelation of God. Can I hear an amen to that? Praise God. Kaya ato ning i-connect yun sa atong pagpangalagad. Do you know what? Wealth is an amplifier. Tama ba? Ang mga adunahan, bisag muhonghong lang na sila, madungog ang ilang paghonghong. Dunay amplifier. Bisag maginunghongay lang na sila. Unsa tong buhaton? Unsa tong buhaton? Maghulata unsa ingon ni sister kay daghan man nagkwarta, maghulata unsa ingon. Pag siya na gani masulti, kana atong sundon, kana. Grabe amplifier. Nga naman, wealth. Pero katong nag-suggest walay kwarta. I-deny ito. Dito madunggan. Bisag musinggit pa siya di kadungog. Unsa to? Unsa to? Di kadungog. Because ang tinuod sa kalibutan katong dunay kwarta. It sounds like materialistic, pero that is reality. Are you learning? So that makita nato nga kini di ay siya dunay connection unsay gipabuhat sa Ginoo sa tuwa. The importance of generational blessing. 2 Timothy chapter 1 verse 5. I am reminded of your sincere faith. Ingon ni Paul kay Timothy, ang iyang disciple, faithful nga disciple. Ingon ni Paul, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice. Hallelujah. Hindi na ako ni pwede i-miss na verse. Kay grabe ni siya kay powerful na verse sa ako. Kay naadiri si Mother Eunice. And I am persuaded now lives in you also. The power of generational blessing. Mao hinungdan daay nga si Timothy, grabe ka faithful kay Paul tungod sa gitanom nga liso pagtulunan sa iyang lola o sa iyang inahan. Mo na nga power kaayo ang next generation nato nganuman gikan sa ato matudluan nato sila og makasiguro kita bisag asa sila mo adto secured ang ilang life. Kay dunay someone nga gi-prepare si Lord para all the more mo raise up sila. The power of generational blessing of faith. Kaya kanang imong life karon, wala lang ka nakasayod, karon makasayod ka na, daghan kaayo ang gatan-aw nimo. Daghan ang naga-observe sa imo. Daghan ang naga-stalk sa imo ha. Daghan ang magpa-friends request sa imo pero tanawon unsa ang imong gipang-post sa imong FB account. Kay nga naman, you are called Christian born again. Kay nangita silag ebidensya, nangita silag encouragement nga pinagi sa imong life, sila usab mag-journey kay Lord. Wala ka lang kasayod, nagiging inspirasyon kanila. Kaya live your life according sa ways ni Lord and the rest will follow. Amen. Daghan kaayo kita dinhi nga niya karon. Ako niabot ko aning pagpangalagad because there is someone nga nahimo na kong inspiration nga wala siya nakasayod. When I was in General Santos City, high school that time, very active sa church, young people. Grabe, gi-admire gin ako tong among youth leader. Every time mag-sharing siya sa amo, grabe ang mga words of wisdom mo gawa sa iya. Dito ko sa likod lang naminaw. Natisok niyo sa akong heart. Gayon ko, Lord, can I have also that wisdom, Lord? Every time mo barog siya, musulti siya, grabe ang light, wisdom nga naga-flow. Wala siya kasayod. Na grabe na akong inspiration sa iha. Now, I am a pastor. Gusto na ako ni masayran nimo nga sa imong pag-decide nga mag-born again ka, mag-serve ka kay Lord, ang people is beginning now to observe sa imo ha. Ayaw ka curious sa ilang observation, ayaw, focus on your walk with the Lord. That's my encouragement to you. Ayaw tong, daghan na bagatan na usa ko, unsa ka akong nilakwan. Ayaw, focus your walk with God. And those observation, mag-receive sila of manifestation of grace ni Lord. Amen. Hingnay mong katapat,
you are a blessing. I-claim nimo na this morning kay powerful na sa imong journey sa life. So, generational rules of wealth and blessing. Kini, no? Generational rules. Gusto ni Lord mapasa ni sa ato, no? This morning, this week, I mean, no? Grabe ning a word. Grabe ning balik-balik. Almost mga 10 minutes to 15 minutes kinilang balik-balik sa akong prayer. Balik-balik sa akong prayer. No, kining Deuteronomy 28 verse 1 and verse 2 ingon sa dinhi, if you fully obey. Kiniragyon balik-balik, if you fully obey, fully obey, fully obey. And then the next na, and carefully follow, carefully follow, carefully follow. 10 minutes, 15 minutes, balik-balik na ako kay gusto ko magrema, mag-instill sa akong heart. Kay this is the secret of the generational blessing. Atong basahon, really want to read. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Shout amen. Igsoon, pamilya, walay laing sikrito. Wala gyud. Fully obey. Carefully follow. Mag-enhance sa message last week. No murmuring, no complaining, no hidden agenda. Mo man ni siya. Kaya the moment na kay i-harbor sa imong heart, mag-disobey gyud ka. Di gyud ka carefully follow. Pilion lang nimo ang gusto nimo sundon. But God said in His word, carefully follow all His commands I give you today. No other secret. Young people, adult, hamtong ani adinhi, i-journey nato gyud ni. That's why naging intentional ta sa discipleship. Naging intentional ta sa mga trainings. Intentional ta sa pag-reach out sa others because naigi-prepare si Lord sa ato. Ingon siya, all these, plural igsoon. Unsa man ang this, kanang imong gipangandoy. Gidream nimo, gidesire nimo. Even katong wala pa nimo naabtan sa imong una-una, i-reveal to ni Lord sa imo. Anak, imo ni, ikaw ni, para ni sa imo. Lord, wala ko kauna-una ana. Yeah, para ni sa imo na. Dili lang limited sa imong gidream, dili lang limited sa imong gidesire, kundi according sa will ni Lord. Musunong ka lang, mutunong ka lang. Muayos ka lang. Muplastar ka lang. All these blessings will come on you. Other translation, dili accompany you, overtake. Tanaw niyo sa other translation, all this blessing will overtake you. Mag-una. Advance party. Kay nag-una na siya, imong sundon. Kay nag-una naman. Lord, mo ato kaning lugar ay. Plastado na dito na, natuan na lang. Lord, na ako'y buhaton. Sige, atuan na. Nag-una na ko dito. Overtake. Mag-accompany, magkuyog sa imo. And I want us this morning na atong i-activate ang atong heart sa pag-believe kay Lord. No more. Wala na i-entertain nato in the name of Jesus na mag-cause sa imo nga mag-slow down sa imong paglakaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya hear an amen to that. So sa imong pubuhaton, 2 Peter chapter 1 verse 3. If 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything. Say the word everything. Divine power. Dili imong power. Dili imong diskarte. Kaya ang wisdom is this. Seek Him first. That's wisdom. Seek Him first. His kingdom, His righteousness. That is wisdom. And His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Meaning to say, we need to look for a word para sa ato. Pangitag word para nimo. Lord, unsa may word nimo, Lord, sa akong business, pangitag word, kupti na nga word. Lord, sa akong study, unsay word nimo, Lord, kupti na, maging successful ka. Sa imong trabaho, pangitag word, look for a word. Dito sa Luzon, last week, doon ay duha ka pastor dito, pag-abot na ako,
Samtang nag-lecture ko, first night pa lang yun siya, alam mo, Pastor, may ticket na kasi ako eh. Saan papunta? Bisaya to, pero Tagalog among istorya. Pauwi na po ako ng Mindanao, Pastor. O bakit? 4 na akong taon dito sa Luzon. Gusto ko nang bumalik sa Mindanao. Ready na yung ticket ko, Pastor. Nag-advance buy na ako para makamura. Sabi ko, ingon ako sa iya, we have still another day tomorrow. You just stay and ask the Lord for His word for you. Kaya nga akong emphasis sa discipleship is this. Pastors, if you plan to leave a place, I don't disciple you. I don't want to disciple you. Nga naman, Pastor, walay hinungdan ang atong discipleship kung mulakaw ra ka. So what's the challenge? Stay. Ingon ako. Sa ila tanan, stay. Be committed to God, be committed to the vision, and be committed to people and place. Kasi ingon ako sila, that is my testimony. First, I committed to God, then my vision gihatag si Lord, then nag-commit ko sa lugar. That's why, nakita ninyo nga testimony na ako, bunga ni sa commitment na ako to stay. Pero nag-struggle siya. So nag-dual siya ako first night. Pero ako sa, we have still another day tomorrow. You just stay. To make the long story short, nahuman ang second day na mong session, niduol siya sa ako, nagpa-pray. And siya, please pray for me, Pastor. O anong ipag-pray ko sa iyo? Kung matuloy ba akong uwi o hindi? And ako, bago ako mag-pray, ano ba ang conviction ng Lord sa iyo? Sabi niya, sabi kasi ng marami dito, Pastor, magstay ako. Sabi ng DMS na po, magstay daw ako. Oh, mabuti yon, sinabi nila magstay ka. Pero nang sabi ng Lord sa iyo, ingon niya sa ako, alam mo, Pastor, buong gabi, hindi ako nakatulog. Strong yung conviction talaga ng Lord sa akin na magstay. So sabi ko sa kanya, hindi na ako mag-pray sa iyo, is either uwi ka o magstay. Ang prayer ko ngayon sa iyo, you will stay. In the name of Jesus, you will stay. Sa harapan ko, sabi niya, yung ticket ko, Pastor, wala nitong kabuluhan. Hindi na ako uwi ng Mindanao. Praise God. Why? Because of the Word. Kaya kung usahay, maghimo tag decision based lang sa emotion. Based lang sa giingon nila. Balik ta karon sa may Word. Balik ka. Mag-put up kag business, unsay Word. Mag-adto kag trabaho, unsay Word. Mag-eskwela ka, unsay Word. Unsay kurso, unsay Word. Look for a Word. Because heaven and earth will pass away, but the Word of God will stand forever. Kaya kung wala kay Word, mo trabaho ka karon, sunod bulan, mo resign na po ka, kaya na po ilaing trabaho. Wala kay Word. Amen. In the ministry, the same. Labi na sa imong relationship kay Lord. Kaya naa siya gihatag sa ato nga guidance sa ato. Are we learning? Hallelujah. So, look for a word because His divine power has given us everything. So, look for a word. Yan, ito na. I'd like to emphasize this, Genesis chapter 13. I am overwhelmed when I heard this and when I read this and when I meditate this. Genesis 13, 14 to 17. Basahon sa nato dungan hangtod sa 17, then mag-reflect ta out of this. And I pray that this morning makigistorya si Lord sa imo in this word. Atong basahon, 14, ready, go. The Lord said to Abram, after Lot had departed from him, look around from where you are to the north and south, to the east and west. Verse 15, all the land that you see, I will give to you, and your offspring forever. 16, I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Verse 17, go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Amen. Pwede ba nato ibutang sa Bisaya? Kay gusto na ako this morning, ma-receive na to because you know what? In my spirit, I receive it. As your pastor, so I want you also to join me with our journey of faith. Kay mauning portion na to. Tingnan imong kaugalingon, this is my portion. Okay? Verse 14, sa dihang nakabiya na si Lot, miingon ang Ginoo kay Abraham. Gusto sana ako emphasize ng word na sa dihang nakabiya na si Lot.
sa dihang nakabiya na. Kung wala pa nimo gibiyaan, dili pa. Unsa man ni siya? Ang atong mga unodnon nga mga tinguha, mga plano nga wa nagkadimao, mga plano nga pangkaugalingon lang sa dihang nibiya na kaniana saka pa nimo makita. What I'm saying this is that ang atong next nga journey nakasalalay sa imong desisyon sa pagbiya sa imong old sinful nature. Dili nimo ma-receive ang revelation kung naa pa kay lack sa imong kinabuhi. Kung nadaghan Christian ga struggle gyud. Nganong nagstay ka sa imong daan na kinabuhi until karon bisag nangalagad ka sa Ginoo kay wa pa nimo totally gibiyaan. Babag, di ka makadungog, di nimo makita nganuman dunay bugat nga nagpahiti. Ikaw ray nakaside niya na, but I know ginandil na nato na and keep on dealing pagayod until totally mawala siya. For the sake sa giandam ni Lord. Unsa may giandam ni Lord sa iya? Ingon siya gikan diha sa imong gitindugan tan-awa pag-ayo ang imong palibot. Asa man ka nagbarog? Sa imong palibot, ingon si Lord, tan-awa. Versikulo 15. Ingon siya, ang tanan nga yuta, ingna ang tanan. Dura dili ka tuhuan, no? Pero kay pulong ni sa Ginoo, ang tanang yuta nga moabot sa imong pananaw, ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat. Kinsa may kaliwat ni Abraham dire? Mausad ang saad sa Dios. Ingna imong katapad na nakayuta? Oh, na, di pa na mao. Grabe ni revelation ni sa ato. Ano ningon siya? Og mainyo ka na hangtod sa kahangturan. So never ending. While here on earth, sige. So walay baligya yuta. Pinalitay karon. Amen. Lingi diha, lingi kay ingon siya sa palibot. Banay ko ninyo maglingi ta diha. Og mag-declare ta karon ingna, amo na na. O diri sa likod ani, sa likod. Amo na po na diha. Kutob sa atong makita. No? Pero kinahanglan ta kwarta kay paliton. Mao na ang atong portion. Kaliwat man tang Abraham. Og magsugod na sa imo, of course. Hallelujah. Verse 16. Himoon ko ang imong mga kaliwat nga sama kadaghan sa abog, og ang abog dili maihap, busa ang imong mga kaliwat dili usab maihap. Ingna imong katapad, daghan. Dili maihap. Propesya sa imong katapad, ingna ang imong kwarta, dili maihap. Apil man na sa saad. Kay paano ka makapalit og yuta kung wa kay kwarta? So kwarta gyud. Kaya again, di man nato gamiton ang pagtuo. Ngayon na to, palit na mo ng yuta sa pagtuo, dili kwarta gyud. So i-convert siya sa ingana para makita ninyo. Og kabaw mo kining verse 17 gyud ang pinakanindot. Buhaton nato ni ha. Unsay gingon? Lakaw og libota ang tibuok kayutaan kay ihatag ko kanang tanan kanimo. Hallelujah! Kini bagay ni sa mga suryan. Karon ang imong pagsuroy na anay tumong. Utob sa maabtan sa imong tiil na lugar. Ang puna na. Kabaw mo unsa ni siya? Kabaw mo unsa nag-reflect ani sa ako? Wherever you go, becoming a good steward. Kini, gusto na ako ni apply nato. Walay anak sa Ginoo na bisag asara mulabay og basura. Mao na revelation ni Lord sa ako. Bisag dili na imong lugar sa pagkakaron, ampingi na nga mahimong limpyo. Labi na gyud sa imong balay.
labi na gyud sa imong tukaran. Apila ang imong silingan. Og bisan asa ka moadto, ayaw pagbilin og basura. Kay sumbong ta mo kay Patrick Go. Kay naago na siya balaod karon nga Clay Go. No? Kay environmental man eh. Amen, Martaniana. Bisag asa ka moadto, makakita kag basura within your reach. Limpyuhan nimo kay nganuman, you claim that land as your own. Because for some time, naa ka diha nag-enjoy. And this is a principle. Kitang tanan nga mga disciple, bisag asa ta mag-outing, bisag asa ta mo gamit og hotel, mo gamit og resort, dili ta mo biya nga hugaw. Nganuman, that is our place in that particular time nga nag-enjoy ta. Shout amen. Dili ni suggestion, buhaton na to ni. By the grace of God, I made a way. I become a model and example by the grace of God. Nakita ninyo na diri sa GCM, hangtod dito sa highway. Kagahapon, usa na pud kasako ang basura nga akong napunit hangtod. Kay gusto ko limpyo ang agianan sa mga anak sa Ginoo nga monimba karong adlaw. Kaya wa mo'y makitang basura diha. Pag umagsimba unya, nanapoy basura dito. But I rebuke, wala na'y mulabay ang basura gikan ninyo. Is that an amen? Pag nahimo nimo ni siya nga revelation, lahi ang imong portion. Dili ka mulabay basura bisag asa, ang imong basura sulod ng bulsa, pag abok balay, ibutang sa tamang basura. Simple na siya nga, reflection ani, kay mao man ni ang buhaton, ihatag ni Lord ang tanang lugar, asa ta mo adto. Be a good steward. Kaya kanang balay karon nga imong girintahan, limpyuhin na. Sige gyud limpyo kay nganuman makit-an ka sa Ginoo itself. Oh, good steward ni. Tagaan ko nig balay nga iyahan na gyud. Grabe na sakyanan gihatag motor, nay motor, limpyo kanunay. Way sakit dili gipasagdan. Tagaan ko nig 4 wheels ingon si Lord. Nganuman steward man ka, good steward. Bisikleta pa lang gani, nagka-plat-plat na gipasagdan na ngandoy pag motor. Pag sure oy. Simple as that. Mura sa instrikto, pero gikinahanglan nga matun-an nato ni nga principle sa kinabuhi. Kaya kini karon suroy-suroy, inay, suroy-suroy pag may time. Lakaw-lakaw. Jericho March, lakaw og libuta ang tibok kayutaan kay ihatag ko kana kanimo. So kadtong nagalakaw sila lang ang makaangkon. Kadtong nagtulog-tulog, walay maangkon to. Is that a revelation to us? Generational blessing mga igsoon. Are we learning in this journey? It sounds like really practical here. Pero you know what? Mao ni ang gusto nato nga mag-manifest atong kinabuhi. So mag-end ko diri, taas pa ni siya, pero the Lord leads me to end now, and I will continue this coming Sunday. Why? Because dinhi sa mga next nga mga verses, maghisgot gyud ni sa kind of foundation nga atong i-prepare ang atong kaugalingon. Before we go, let us have the last verse, Isaiah 8:18. Isaiah 8:18. Atong i-declare ang word. Ready? One to declare. Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the Lord Almighty who dwells on Mount Zion. Another translation, we are signs and wonders. Grabe, ang imong life, sign and wonder. Can you imagine that calling? Nya karon gipaka-ordinaryo lang nimo imong life. Beginning today, made up your mind. Tingnan na ako mga men, nag-morning prayer me itong Friday. Yan ako, men. Let us stand as leader. We are not an ordinary person. Remember, wherever we are carrying the name Jesus. Be the one na nag-carry ni Ana. Pwede kang i-misinterpret sa uban. Ayaw ka insecure. They don't know our identity. Ang atong identity is from within, dili from outside. E balaging nung kanay, ingani ka, no, you don't know me.
wala ka kaila sa ako. So dili ko mupatol ana kay nakibaw ko kinsa ko. We are God's representative. Position yourself sa balay, position yourself. You are a leader in authority, spiritual things, mo flow. All of us the same. Estudyante, nag-adto mo sa eskwelahan, dili ka ordinaryo nga estudyante. You are God's representative diya sa imong school. Behave according sa imong na-learn inside of you. Dili ka mag-condemn sa ginahimo lang nga dautan, but behave for yourself. Sorry, di ko makuyog ninyo. Sorry, di sa ko mo join ninyo. Do not condemn them, but just show to them the kind of model. Mga nanay, the same. Mga nanay nato nga naa sa mga balay, dili ka mo ang source sa mga away-away diha. Tungod lang sa mga chismis-chismis nga inyong ginatapok-tapok, ginatigom-tigom. That is not your portion. Blessing mo diha sa inyong community. Atiman na inyong balay. Kung kamo ang nasa balay, inyong bana katrabaho, atiman na. Pag-abot sa bana, preparado ng balay, ayos ng balay. Nga naman, you're becoming now a model. Let's practice this in a practical way. Do not complicate. Kung ikaw karon nangita kag trabaho, ask for God's word para mag-augment ang income sa imong balay. So many opportunities. But the Bible is telling us today, here am I, and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders. Gamiton ka ni Lord. Tingnan mo katapad, gamiton ka ni Lord. Just be faithful. Let's all stand. Hallelujah. This morning, maghimo kog altar call. But listen to this invitation. Kining altar call is intended sa tanan nga mag-decide. Because na kay revelation sa word ni Lord today, mag-decide ka sa imong kaugalingon. Na today, imong putlo na ang backbone of poverty sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. No, kung ikaw ka na karon nga mag-decide for yourself because of the revelation of God sa word niya, come to the altar, I will pray for you. Come to the altar, I will pray for you. By virtue of God's revelation, nag-reveal si Lord sa imo. Nag-istorya si Lord sa imo. Gusto nimo putlo na ang kanang backbone sa kalisod. Kanunay lang wala, kanunay lisod, kanunay, Lord, na kay word akong na-receive today. Lord, muani ko sa imong presence, sa imong altar, Lord. Kay gusto na ako, Lord, by faith, mag-declare ko, Lord, nga Lord, gikan karon wala na. Kini nga spirit of poverty, scarcity, kalisod sa akong pamilya, Lord, wala na ni sa akong kagalingon. Even my mindset, Lord, is set free. Beginning today, Lord, mag-declare na ko sa mga declaration from your word. I-possession akong kagalingon. Lord, bless everyone who have come, Lord. Lord, in the name of Jesus, come on, open your mouth and declare. Unsa man ang na-identify nimo nga mga words nga gina-speak nimo nga negative. In the name of Jesus, i-surrender na karon. Kay ganuman today, I will be declaring that today you will receive a special anointing of God's abundance to be upon your life. But kanang nga declaration, dili siya makaabot sa imo not until mag-decide ka sa imong kaugalingon. Ingna siya nga gikapoy na ko ani, karon ako ng putlan, gusto na ko mosulod diha sa pamaagi sa Ginoo aron masinati nako ang iyang gipromise nga akong life mag-experience siya og abundance supernatural. Kung nakakaroon din nakapay problema, dili ka faithful sa imong tithes, sa imong offering, imo nang putlon nga practice karon nga gikan karon mag-faithful ka to the single centavo, imong i-honor si Lord. Kay mao nang secret sa imong financial breakthrough. In the name of Jesus, Lord, today, we just come before you, Lord. We just come before you, Lord. Come on, lift your hands. Lift up your hands to Jesus. And repeat after me as you pray. Say, in the name of Jesus, I come before you with your word revealed into my heart that it is your plan for me to live a life of abundance. And today, I declare, I cut off every backbone of poverty, scarcity upon my life. I cut off unfaithfulness in my finances, in my resources, in my time,
in my life before you, Lord. And today, I open my heart to receive the blessing of generational blessing upon my life, my family, and the next generation. You are my source, Lord, by virtue of what you have done on the cross of Calvary. I receive my life, full life, O Lord, fullness of my life, Lord. I commit them unto you. In the name of Jesus. Just lift up your hands, I will declare. In the name of Jesus, Lord, today pour out your Spirit to everyone. The Spirit of abundance, Lord, they will receive. The Spirit of wisdom, they will receive. The Spirit of guidance every day, Lord, in their decision making, they will receive as I declare. And all for your glory, Lord. Kung daghan pagbutang, Lord, nga imong i-reveal sila along the way, na ginaayos nimo silang life, Lord, continue to manifest your power through the Holy Spirit. And today, in your presence, Lord, we come. In this altar, Lord, we come. We apply the blood of Jesus to cover everyone. And Lord, ang tanan nga na trouble, struggle about finances, today is the end of that struggle. By faith and in the Spirit, Lord, ang tanan, Lord, ikaw ang among tubag. Because all this we declare in prayer in Jesus' name. Shout, Amen. Hallelujah. Clap your hands. Celebrate. Hallelujah. Hallelujah. Congratulations. You will go back to your seats. No? Kanang imong tapat, tapi ka iyang abaga, ina, congratulations. Congratulations. I am blessed. I am blessed. Hallelujah. Amen. And amen.